Hi guys! Welcome back to our channel, Work at Home by Vame. And dito sa channel natin na to, ituturo natin yung mga tips and tricks kung paano maging virtual assistant. Tuturuan din namin kayo yung mga tools na ginagamit as a virtual assistant. So, lahat ng mga videos na ilalabas namin is all about becoming a virtual assistant. And stay tuned lang kayo sa mga upcoming videos pa namin para mas updated kayo and marami kayong matutunan. Okay? So by the way guys, my name is Mark Sanchez and I'm the media buyer here in Vame, Philippines. And throughout the video, ako yung mga kasama nyo. I'm going to share my knowledge and tips kung paano kayo magiging isang virtual assistant. So tulad nga ng sabi ko doon sa ating previous video, kung hindi mo pa napapanood, punta ka lang sa aming channel, Work at Home by Vame, and makikita mo doon yung 5 tips on how to become a virtual assistant. Kung saan shinare ko yung aking tips and yung aking naging experience nung nag-i-start pa lang ako maging virtual assistant. And dun sa tip number 4 natin, which is yung create your resume. So in this video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng isang compelling resume kung saan unang tingin pa lang ni client ay mapapawaw na siya. So gagamitin natin yung mga AI tools out there. Kahit wala kang experience, may mumukhang may experience ka. Okay? So bago tayo mag-start muna sa paggawa ng resume, kailangan muna natin yung mga tamang equipment na kakailangan natin, which is yung laptop and the internet. So, kailangan natin ng internet kasi para ma-access natin yung mga AI tools na meron tayo ngayon. This is Canva and ChatGPT. So, sa mga hindi pa na po nakakaalam ng ChatGPT, this is a very powerful tool na kailangan nating i-maximize. No? This is very powerful. So, tara! So guys, kapag ready na yung equipment na kailangan natin, proceed na tayo sa ating Google Chrome. Punta na tayo sa ating Google Chrome. Yan. Ito yung makikita nyo, guys. So, if naka-ready na kayo, type nyo lang yung canva.com. Ayan, ito siya. Since meron na akong account kay Canva, hindi na ako gumawa ng account. Pero kung bago pa lang kayo kay Canva, you need to register your either FB account or your Gmail account. Then, after nun, madadirect na kayo dito. And take note, guys, si Canva po ay libre. This is a free AI tool or free website. Pero kung gusto mong ma-access yung kanilang mga premium templates, you need to purchase Canva Pro. So, okay? Then, proceed na tayo dito sa ating paggawa ng resume. So, search nyo lang dito yung resume as a virtual assistant. And then, makikita nyo rito yung mga templated na designs nila. So, pili lang kayo dito ng designs na gusto nyo na appropriate sa forte nyo, sa kulay, or sa gusto nyong design. So, ako, dahil siya lang yung nakita kong lalaki dito, bukod dito, I think ito yung pipiliin ko. So, customize this template. So, makikita nyo dito, guys, yung i-edit nyo na lang yung mga details na meron dito. But, syempre, kung gagamit kayo ng pre-templated na ganito, kailangan yung details nyo pa rin yung ilalagay nyo rito. And, huwag kayo magsisinungaling sa resume nyo dahil hindi magandang practice yun. So, okay? With this, proceed lang tayo dito. This is itong canvas natin. So, may picture dyan. Pwede nating palitan to. So, take note, kung gagamit kayo ng mga pictures nyo, take note na kailangan professional yung photo na gagamitin nyo. So, huwag kayong gagamit ng naka-selfie or nagpa-picture sa mga background na hindi naman angkop sa pagiging virtual assistant natin. So, ako meron na akong picture, then upload files lang ako. So, ito siya. And then, once na ma-upload siya, i-drag lang natin to dito. Yan. So, di ba? Napaka-professional ko nang tingnan. So, kung take note guys, kalbo pa ako dito. Pero ngayon may buhok na tayo. So, i-mix and match natin yung kulay. Siyempre, nakita nyo naman na hindi ganun kaganda yung color combination. So, I think papalitan ko to ng blue. And this one may be
Hindi bagay. Gray. Yan. So, I think pwede na to. Pero kung gusto kong tanggalin yung background nito, pwede naman. Pero, guys, magagawa lang na matanggal yung background nito if nakasubscribe kayo sa Pro. Pakita ko lang sa inyo, guys, na pwede natin tanggalin yung background. Di ba? Pero, sayang naman yung background ko, kaya gagamitin ko. So, I think pwede na to. So, nakalagay dito, personal profile. A virtual assistant with 5-year experience in various tasks. So, if beginner ka pa lang, wala kang mailalagay na ganito, doon tayo gagamit ng AI tools, which is ChatGPT. Take note, guys, ChatGPT ay isang napaka-powerful na AI tool na pwede nating gamitin at i-maximize natin yung power niya. So, marami nagsasabi, papalitan daw tayo ng mga AI. Nagkakamali po kayo, guys, kasi hindi gagana si AI kung walang human or walang tao na nag-ooperate sa kanya. So, bibigyan lang natin si ChatGPT ng tamang prompt na pwede natin gamitin. Okay? So, gagawin ko is, can you create me? This is the prompt. This is yung parang iuutos mo kay ChatGPT or yung KAI kung paano mo siya bibigyan ng command. Can you create me a resume about virtual assistant without experience? So, dito ipapakita niya yung... So, ayun guys, ito yung lumabas kay ChatGPT. And, pwede natin gamitin to, pero wag natin ika-copy-paste ng buo. So, I think, objective, aspiring virtual assistant. So, I'm going to do is, i-command ko siya na i-rephrase niya yung ginawa niya objective. Can you rephrase this? Kasi masyadong halatang AI yung gumawa. So, meron mga AI tools dyan na madedetect yung resume natin if AI yung gumawa, okay? I am an aspiring virtual assistant aiming to do... So, I think ito maganda to. So, copy lang natin siya. So, medyo mahaba. At ang gagawin natin is i-adjust natin yung ating mga kalagay dito. Adjust lang natin yung font. So, make sure na yung font na gagamitin nyo is at least 12 para readable and justify nyo para magandang tingnan. So, yan yung aking personal profile. So, parang napaka professional nung dating ko dito, di ba? I am an aspiring virtual assistant aiming to utilize my well-developed organizational and communication abilities. Okay, so this is a good one. But, kung gusto nyo pang iklian, okay lang din. So, I think pwede ko tanggalin to. So, meron na akong personal profile. So, since wala pa tayong experience, wala pa tayong pwedeng ilagay dito, no? Kasi wala pa naman nga tayong experience as mag-a-apply pa lang tayo ng virtual assistant. So, ang papalit ko dito is skills. So, lahat ng inaral mo na skills, lahat ng skills na meron ka, ilagay mo dito. Either marunong ka mag-edit, marunong ka mag-edit ng picture, ng photo, ng video, sanay kang gumawa ng content, sanay kang gumawa ng reels. Yan, pwede nating ilagay dito yon. So, ako, inaral ko yung iba't ibang klase ng pag-media buy. Yung mag-run ako ng campaign kay Facebook, kay Google Ads. Then, sanay din ako marunong din ako sa pag-generate ng mga leads. Yan. Sanay din ako mag-edit ng content, ng photo, ng video through CapCut. Yan.
pwede ko siya ilagay dito. Pero, nakikita nyo naman ito, no? Communication, strong written and verbal communication. So, pwede nyo ilagay ito. Yan. Sanay kang gumamit ng mga tools, Zoom, Skype, and other communication. By the way, guys, magkakaroon pa kami ng mga mararaming video or many videos kung paano gumamit ng iba't ibang klaseng virtual assistant tool like Zoom, Skype, Google Sheet, Google Docs, lahat ng Google Workspace yan. Magkakaroon kami ng video tutorial kung paano gumamit ng mga AI tools na mga ganito. Or I mean virtual assistant tools. So kailangan lang namin na i-like nyo yung page namin sa Facebook, which is yung Vain Philippines, and subscribe din kayo sa aming YouTube channel, Work at Home by Vain, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos namin. Okay? And then, lagay natin to. Actually, pwede rin natin itong palitan ng technical skills, pero dahil skills na lang para broad yung magiging ano natin. So, email management. Kung marunong ka mag-email management, lagay mo, calendar, data entry. So, this is only an example, no? Kuwari, marunong ako ng mga yan. Pero kung saan ka talaga magaling, kung saan ka mahusay, ilagay mo yung skills na meron ka. So, ako, ilalagay ko dito is media buying, FB ads, Google ads, lead generation campaign. So, yan. So, the more na marami kang ilalagay, mas credible, mas malakas yung magiging iyong resume. Okay? So, ayusin lang natin yung mga nakalagay dito. Siyempre, para mas magandang tingnan. Yan. So, napaka-powerful ni Canva kasi siya na mismo yung nag-auto snap. Hindi ka na yung kusa na maghahanapin pa kung pantay ba siya or hindi. So, ayan, meron na akong resume. So, ano pa ang kailangan natin i-edit dito? Education history. So, guys, ang tip ko dito, if nag-aral kayo or pinag-aralan nyo talaga yung skills na meron kayo ngayon, for example, you're an accountant, gusto mo ng bookkeeping, magaling ka sa bookkeeping, ilagay mo dito ang skills mo yon, and then ilagay mo kung saan ka nagtapos or saan ka graduate. Pero since ako, hindi ko naman ito inaral sa school, pwede ko na siyang i-delete. And ilalagay ko dito yung mga training and courses ko. So, ilalagay ko dito yung mga training na inattended ko, yung mga courses na inattended ko, pwede ko siya ilagay dito. So, for example na lang, no? Nag-attend ako kay Peng Jun kung paano mag-media buy. So, lalagay ko dito is Peng Jun Mentorship Program. Oops. Gawin natin siyang bulleted type, then yan. Then kung ano pa yung mga courses na in-applyan mo or courses na in-avail mo, nag-invest ka ng money para dun matutunan mo yung skills na yun. So, lagay pa natin is 30-day Facebook ad course. Then, 30 days Google course. Then, etc. Kung ano man yung mga course na meron ka, ilagay mo dito. So, as long na marami kang course, mas maganda. So, ano pa yung pwede natin ilagay dito?
Okay, pwede natin itong ilagay, yung mga projects natin. For example, nag-start ka pala mag-VA, no? And meron kang, for example, tinry mo sa sarili mo, tinry mo sa kamag-anak mo or sa family mo, gumawa ka ng project-based na parang project, yan. Pwede mo ilagay doon. Pwede mo ilagay yung ginawa mo na project para sa kanila. So, for example, ako na lang, ilalagay ko is, nung nag-start ako as virtual assistant, nag-try ako ng mga project accomplished. Oops. Kailangan pantay-pantay para magandang tingnan. Project accomplished. So, if you have any relevant personal freelance project, list them here. So, tuturuan ko kayo ng tricks kung paano natin mas magmumukhang maganda yung ating project. Can you make one? So, you utilize natin yung Power Me. Yan. So, yan. Kung wari, gumawa ako ng blog. Gumawa ako ng website. Yan. So, nung nag-i-start ako, ang project na ginawa ko is nag-run ako ng campaign or ng FB ads sa aking uncle. Run FB ads. Run FB lead generation campaign with massive result. So, kung meron kang screenshot, pwede mo ilagay dito. Kung meron kang result ng screenshot mo, pwede mong ilagay sa iyong resume. Okay? But, di ko na sasabihin to, baka kasi sabihin ang ko. Pero pwede natin ilagay ito. Run FB lead generation campaign with his insurance. Run FB lead generation campaign with an insurance company. Okay? Pwede ko ilagay yan. So, pwede ko rin ilagay itong nandito. So, kung gumawa ka ng personal blog mo, pwede naman. Yan. Create and maintain a personal blog showcasing expertise in your niche. So, yan. So, ito guys is kinopy-paste ko lang kasi this is for example only. Pero, mas maganda kung sariling project nyo yung gagamitin nyo. Kasi bakit? Kung tanungin ka ni client or ng interviewer mo, no, kung talaga bang ginawa mo at nagpakita ka ng result, pero wala ka naman masasagot, so magba-backfire sa'yo. So, make sure na lahat ng ilalagay mo dito is talagang ginawa mo and huwag kang magsisinungaling sa iyong resume. Okay? Points. Yan. Okay. So, ayan. Meron na akong resume. Oh, ito pa pala. I-edit din natin yung contact me at, for example, ako ay taga Bulacan, Philippines. So, kahit wag na yung exact address mo kasi hindi naman nila itatanungin nyo kung saan ka talaga mismo nakatira. So, at least kahit yung province or yung city mo ay ilagay mo lang dyan. So, kung meron ka namang email, make sure na professional din yung gagamitin mo na email. Like, my name, Mark Maron Sanchez. Oh. So, this is my personal email, markmaronsanchez@gmail.com. So, ilalagay ko yan kasi dyan nila ako kalatawagan in case na ma-hire ako sa kanila. So, masyadong mahaba. Yan. Pero pwede naman natin siyang i-edit. Lalakyan natin.
Bawasan pa natin. Ayan. Okay. Then, kung meron kang website, pwede mo ilagay din dito. Example, parang sanchez.com. For example, meron kang website yan. Then, LinkedIn. Lagay mo dito yung iyong LinkedIn. Tuturuan ko rin kayo guys kung paano gumawa ng inyong LinkedIn account. So, stay tuned lang kayo sa aming channel. Hit the notification bell then subscribe para sa mga updated videos na ilalabas namin. Okay. Okay. So guys, nakalimutan ko yung pinaka-importanting part, which is yung name nyo. Yan. Mark Maron Sanchez. Pwede siyang malaki. Yan. I-edit na lang natin ng isa. So, yan guys. Meron ka ng resume. So, ayan guys, meron ka ng resume na pwede mong ipasa kapag nag-a-apply ka na. So, bago mo i-download to, make sure na tama yung nakalagay, tama yung details mo, yung number mo, lagay mo rin. So, paano ka maglalagay ng number? Insert tayo dito ng number. So, for example, element, and then phone. Oops, nasan tayo? Phone icon. Change natin yung color. White. Then drop mo lang dyan. Then liitan mo. So, para pantay-pantay silang lahat. Copy-paste yung name, yung para sa yung number. 09 515544. Yan. So, pwede ka nalang kontakin through call, WhatsApp, Viber, Skype, yan. Lagay mo dito yung mga details mo. Pwede ka rin magdagdag dito, guys, yung Facebook account mo, yung Skype mo. Pwede mo nang ilagay lahat dito yung details mo. So, yan. Meron ka ng resume. So, yung resume mo, make sure na tama. Make sure na tama. Wait. So, sa pagda-download, i-share nyo lang to. Share and then download. Then, make sure na naka-PDF to. Para kapag ka apply ka na, isa-send mo na lang yung PDF mo. Pwede rin image, but mas maganda is PDF. Okay? So, ganun lang po ang paggawa ng resume. So guys, yung tip ko sa paggawa ng resume is make sure na yung kulay ay appropriate sa mata, magandang tingnan, and hindi yung masakit sa mata. Then, pangalawa, gumamit ka ng professional photo mo. Gumamit ka ng professional photo. Huwag kang gagamit ng mga naka-selfie, yung inappropriate background, yung nagpa-picture ka lang sa kung saan, tapos in-upload mo na dito. Make sure na very, very professional yung gagamitin mo na picture. And then, the third tip that I'm going to share is, lahat ng ilalagay mong details dito is dapat tama and huwag kang magsisinungaling sa iyong resume kasi maaaring mag-backfire sa'yo. For example, nag-interview ka na nga, tapos mali-mali naman yung nakalagay sa resume mo, then maaaring hindi ka matanggap. So, make sure na tama yung ilalagay mo na skills, yung courses na inatenan mo, or yung training, educational background, yung project na na-accomplish mo. Yan. Kailangan tama yung ilalagay mo na details mo. So, yun yung mga tips ko na pwedeng i-share sa inyo sa paggawa ng resume kahit walang experience. So, yun guys, in this video, napakita ko sa inyo kung paano gumawa ng resume without any experience. And napakita ko rin sa inyo kung paano natin ma-maximize
yung mga AI tools na meron tayo ngayon sa internet. And I hope marami kayong natutunan dito sa video tutorial natin na to. And sana magamit nyo siya sa pagiging virtual assistant nyo. So guys, thank you for watching. Stay tuned lang kayo sa mga upcoming videos pa namin here in Vane, Philippines and sa aming YouTube channel, Work at Home by Vane. So, hit the notification bell and then subscribe kayo. So, marami kayong matutunan pa na video tutorials. And like nyo na din yung page namin, Vane Philippines. Thank you guys!